Hello, magandang hapon sa lahat. This is Justin, Talk News PH. Good afternoon din sa ating mga viewers all over the world. Good day sa inyo. And para sa mga bagong viewers natin, kindly subscribe immediately upon entering this channel. Maraming salamat doon sa mga viewers natin na patuloy tumangkilik dito sa Justin Talk News PX. Thank you sa inyong regular patronage for your following dito sa Justin Talk News PX. At kindly like, share, and subscribe this channel para dun sa mga bagong viewers natin. Ngayon, this afternoon, kakatapos lang ng speech ni BP Inday Sara doon sa Australia. I think it's in Melbourne, Australia, and there's a couple of hundred people who attended, mga Australian immigrants na witness the speech ni BP Inday Sara. Ngayon, gusto nating komentuhan, magbigay tayo ng opinion doon sa mga points na sinasabi ni BP Inday Sara, mga important topics na diniscuss niya on that speech. Napaka bigat ng mga ibang binibigkas niya at puro katotohanan ang mga sinasabi niya. Para sa akin, this is a pre-SONA or this is the real SONA ng ating Vice President. 1 month before, more than 1 month before, sa SONA nating presidente, na alam naman natin kung anong ilalahat ng presidente natin sa SONA niya. At ito, mabuti naman na sinabi na ni BP Inday Sara itong mga katotohanan na totoong kalagayan ng ating bansa sa pagkanayon. Kasi dapat naman ito ang sasabihin ng Pangulo, o dapat sasabihin niya kung ano bang nagawa niya for the last 3 years sa kanyang term. This is the midterm already, at merong mga binigkas si BP Sara, diniscuss at binigyan ng opinion at mga komento niya with regard to the real status ng state ng ating bansa sa pagkangayon. Ngayon, dahil nga medyo mahaba yung kanyang ang kanyang speech actually, but if you have time, you have to see or subukan yung panoorin ang kanyang speech. But kung wala na kayong oras para panoorin yan, i-discuss natin ang mga highlights doon sa speech niya, mga important points na mga sinasabi niya, at bibigyan natin ng opinion at analysis, at magbigay tayo ng mga views at comments doon sa mga sinabi ni BP Inday Sara. Napakaganda ng mga sinasabi niya doon sa kanyang speech na yon, at very lively ang pag-conduct niya ng speech, ang pagsalita niya. Then there were times na merong mga humor na binigkas si Inday Sara na nakakatawa naman, dahil these are mostly girly or mga pang babaeng humor, no? Usually sa beauty, yun. So nag-i-enjoy yung mga audience niya, mostly are Australian immigrant, mga Pilipino na Australian immigrants. So ang una nating i-discuss dito, we will be talking about yung pertaining to the state ng ating bansa. Yung with regards to President Duterte, ay ilagay na natin sa later part. For this episode, ito lang muna ang i-discuss natin. Let's try to take a look the speech of BP Inday Sara, which I feel is the real SONA. Ito ang totoong SONA talaga, ang totoong kalagayan ng ating bansa sa pagkangayon. So, inisa-isa niya. Una niyan diniscuss yung with regards to the utang natin
na napakalaki na ang utang natin, around 16 trillion. But wala naman tayong nakikitang mga project na naganap at natapos. Yun ang punto ni BP Inday Sara. Walang mga projects. Nagko-comment pa siya with regard to doon sa mga kalsada natin na bako-bako, sinuintano naman at pero bako-bako. So saan napunta ang pera? Meron pa siyang sinabi, kung meron kang proyekto na gagawin, ang in-example niya yung gagawa ka ng railway system from Tawi-Tawi to Opare. Siyempre mangutang ka ng pera kasi hindi mo naman kunin yan sa budget. It should be foreign funded, but wala isang proyekto sa inutang mo. Wala. Ano bang proyekto ang nagawa ni PBBM up to this time? Totoo yung sinabi ni BP Sara na utang ka ng utang pero wala namang proyekto ang nagawa. Nag-mention pa nga doon with regards to the budget. May budget ka nga pero wala namang napupuntahan. Ang lahat na yan hindi ma-explain kung saan napunta yung budget. Ang nakikita lang yung ayuda kasi wala naman infra na nangyari. Wala nang infra na nagawa. Meron pa siyang comment with regards to itong mga infrastructure tulad ng San Juanico Bridge. Nakita nga raw niya isang ads diyan sa eroplano with regards to a hotel. Mayroon ng advertisement na hotel at mini-mention din yung mga tourist spots area sa Pilipinas at mini-mention niya yung San Juanico Bridge. Nagkaroon siya, nairita daw siya dahil 2.6 kilometer na bridge ay nagiging tourist spot. Samantala yung sa China, from Shenzhen to Hong Kong, then Hong Kong to Macau, around 264 kilometers yung bridge na yan. Yan daw ang dapat magsabihin mong tourist spot. Kaya makikita natin ang vision ni BP Sara with regards to infrastructure. In case kung siya maging presidente, nakikita natin dahil minention niya why not gagawa ng tulay bridge from Cagayan de Oro to Siquijor, from Siquijor to Cebu, from Cebu to Bohol, from Negros siguro, Negros to Cebu, mga ganon. Then Marinduque to Romblon, Marinduque to Bicol, or Samar to Bicol, ganyan. Talagang napaka ng vision niya with regards to infrastructure. So kung siya maging presidente ngayong 2028, malamang yan din ang direksyon ng kanyang gagawin dyan sa infrastructure natin. Ng totoong infrastructure talaga, yun ang sinabi niya yung totoong infra. These are true infrastructure, modernized na mga modern infrastructures na gagawin. Hindi yung dyan daw sa San Juanico magkagulo pa kung paano ayusin. Nakikita na natin ang vision ni BP Inday Sara. So sinabi niya na kung yan ang mangyari na puro tulay ang gagawin, connecting the islands. So we are a country of bridges. Yun ang sinasabi niya. Kinukuwin ka agad niya. We are a country of bridges. We are a republic of bridges. Nakita mo yan. So yan daw ang tourist attraction na totoo. Yun ang comment niya dyan sa tourist with regards to the budget. Budget, walang nakikita. Puro ayuda. Then she talk about dito nga sa foreign policy na dapat daw nasa gitna tayo dahil naka-enshrine sa ating constitution na hindi tayo neutral tayo, na dapat friends to all tayo, enemies to none. Wala tayong kinakampihan. Bakit kakampi tayo? Nananalo na tayo sa West Philippines sa UNCLOS, o bakit kailangan pang kakampi tayo sa US? Kung nasa gitna lang tayo, friends natin ang US, friends din natin ang China, huwag tayong sumali sa gulo ng dalawa dahil hindi tayo kasama dyan.
So anong ibig sabihin ng pagpapasok mo ng mga missile dito? O hindi lang niya na-mention yung mga IDCA sites. O bakit may IDCA sites tayo? O, kala ko susundin natin ang konstitusyon natin na friends to all tayo. Ngayon, nang pinapasok mo yung mga missile dito, naiirita yung China. O, nakita na natin ang napakaganda ng foreign policy ni President Vice President Sara in case kung siya maging presidente. O, talagang friends to all ang gusto niya mangyari. Then, parang sinunod niya ang policy ng kanyang father na si PRD, ng kanyang tatay. O, napakaganda. O, sa infra, kailangan maraming infrang totoo. O, hindi yung bako-bako na kalsada, totoong tulay, railway system, dapat magkaroon ng ganyan. O, nakita na natin talaga. Then, tungkol sa agriculture, sabi niya, wala nang magsasaka ang Pilipinas. Yung pangako na bigas, hindi matutupad. O, hindi natutupad yung wala na. Kasi wala nang sa sobrang hirap. Sa sobrang hirap na dinanas ng mga magsasaka, ang iba tumigil na lang. Totoo yan, tumigil na lang sa pagiging magsasaka. At nagsiship na lang ng ibang mga trabaho. Malaking katotohanan yan. Ngayon, ano nangyari? Puro importation na nangyari. Puro smuggling, puro hoarding. Sino nakikinabang? Yung circular nila. Yung nakadikit sa kanila. Alam naman natin sino yung mga smuggler niya yan. At alam ng Malacanang yan kung sino, pero wala silang ginagawa. Kaya patuloy ang paghihirap ng tao sa napakataas na bilihin. Sinasampul pa nga niya yung kasambahay niya na ayaw na nga umalis dahil graduate na, mataas pa sa minimum yung sinisweldo niya. Hindi na raw sana niya kailangan ang kasambahay, pero wala siya magawa dahil kailangan din ng kasambahay niya yung trabaho. Nag-graduate na ng HRM, ayaw na pumasok, baka mahirapan pa daw dahil mababa na yung sweldo. Kaya makikita natin ang sample ni BP Inday Sara, sobrang kahirapan dahil mahal lahat ng bilihin. Hindi nakokontrol ng gobyerno ang inflation. At sinabi niya walang food security plan ang pamahalaan. Hindi tangible yung plano kung paano na magkaroon tayo ng food security. Dahil pinabayaan yung agriculture. Di ba? Walang tulong doon sa mga magsasaka. Kaya ang presyo ng bigas hanggang ngayon dyan pa. Yung pangako na 20 pesos na bigas hindi natutupad. Yan lang sa kadiwa. Ilan lang ang take advantage ng presyo ng bigas na yan. Dapat yan sa palengke kung talagang totoong 20 pesos na bigas yan. Yun ang sinasabi ni BP Inday Sara with regards dyan sa food security plan. Wala rin yung plano dyan sa global shock. Ang ibig sabihin ng global shock, yung mga tariff na in-implement ng US. Wala nagpaplano dyan kung anong gagawin dyan. Then, we are not climate resilient. Walang ginagawa ang gobyerno para dyan. Walang nakikita na sulit na plano para dyan sa climate change. Then, sabi niyo, wala talagang plano in anything. Kung they have no plan to plan for something. Walang plano na magplano ng tama. Yan ang mabigat. Sipin mo, walang plano para magplano para sa economy ng bansa natin. Kasi yan naman ang na-experience natin ngayon. Ay kung maayos pa yung pagdala ng economy, hindi maghihirap yung mga tao. Yun ang dahilan na tumaas ang krimen. Kaya nga, dito sa Pilipinas daw, lahat ay merong mga scammer. Lahat ng anggulo ng hanapbuhay may scam. Dahil nga, sa kahirapan, tumaas ang crime rate natin. At maraming mga Pilipino din mismo na walang ginagawa kung hindi mga scam. Kaya, dahil yan dala sa kahirapan. At binention din niya yung tungkol sa drugs, criminality. Binention niya.
yan, hindi na bigyan ng solusyon ng ating pamahalaan. So, ngayon, ang daming mga points niya doon sa speech niya na talagang totoo yung mga situation na sinasabi niya. Lahat talaga dito sa pamahalaan na to, nakikita natin galing kay BP Inday Sara kasama ng education, walang tamang magawa. Nakita naman natin, hirap na magpagawa ng school buildings na dapat naman ang pamahalaan ay yan ang prioridad, ang edukasyon, pero hindi yan nangyayari. Dahil saan din nila ang pera? Sa mga bulsa nila, pinaghahati-hatian nila yan para mailagay sa ayuda, at pinipili nila yung flood control project, infra nila, kasi madaling lusutan. Kung may bagyo, may wipe out na yan, wala na ma-audit dyan, wala na makita. Kaya yan ang ginagawa ng pamahalaan na to. So yun nga, mga sinabi niya, talagang makikita mo kung gaano ka inefficient ang pamahalaan natin. Hindi lang na mention ni BP Inday Sara yung with regards to the investor, kasi siguro medyo mahaba na yung speech niya, pero sinabi na niya yan na talagang totoo naman, kahit na hindi pa nangyari yung impeachment, bumagsak na ang investment dito sa Pilipinas. 2023 pa lang bumagsak na, matagal nang bumagsak. Noong 2022 may kunting nag-invest, but after that pababa ang investment natin. Yung mahalika investment fund, ano nangyari dyan? Wala. So, tayo lang nag-invest. So, saan ang pera niyan? Minention din ni BP Inday Sara yung regarding sa PhilHealth, na wala talagang nakakaano yung mga pasyente, na kukunti lang ang nakuha dyan sa PhilHealth. Kaya walang kwenta ang mga programa na ginawa ng pamahalaan. Yan na sa healthcare natin, wala. Kaya hinihikayat niya ang mga OFW, mga immigrant na nasa Australia, na tulungan ng Pilipinas, kasi sila ang naka-experience na marangya na buhay, at alam nila kung paano anong klaseng gobyerno ang maganda para sa Pilipinas. At sabi ni BP Inday Sara, sa totoo lang, ang nagbuhay sa Pilipinas ang mga remittances ng mga OFW. Yan lang ang inaasahan ng pamahalaan ngayon, ng gobyerno ngayon. At sabi ni BP Inday Sara, hindi naman dapat ganyan. Tama siya. Dapat hindi yan lang asahan. Dapat gagawa ang gobyerno natin ng mga programa para maayos naman ang pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino, na hindi ginawa ngayon. So, yun ang sabi niya doon sa mga OFW, hindi kayat niya na tumulong, at patuloy na tulungan yung mga kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. Ngayon, dito naman tayo napakaturo naman ng ni BP Inday sa presentation, sa speech niya with regard to the totoong estado ng bayan natin sa pagkangayon. Kahit na anong sasabihin ni BBM sa susunod niyang SUNA, wala na maniwala sa kanya, dahil ramdam ng mga tao ang kahirapan. Ang mangyayari niya, magsisinungaling na naman siya kung anong pinagsasabi, mangangako naman na hindi naman magganap. Sabi ni BP Sara, kasi marami nagsasabi na handaan ng 2020, sabi ni BP Sara, ngayon na, magreklamo tayo sa pamahalaan natin, hanapan natin sila doon sa mga pinangako nila, sa mga programa na dapat ginawa nila para sa mga mamamayang Pilipino. So yan ang sinabi ni BP Sara doon regarding sa totoong kalagayan ng ating bansa, na talagang lugmok na tayo sa kahirapan. Maraming mga Pilipino na lugmok sa kahirapan. So ngayon,
dito naman sa estado ni President Duterte, yan nga sinabi niya, maraming mga taong medyo na-shock dahil ngayon lang daw siya nakakita. Nung nagkita sila President Duterte dahil ngayon lang niya nakita na ganyang kapayat ang kanyang tatay, ang kanyang ama. So, napaka-alarming yan. Dahil nga daw nung una, hindi nga mabibigyan ng kanin dahil si President Duterte daw, kahit nung maliit pa daw yan, alagang-alaga yan ng magulang, alaga may mga katulong na nag-alaga sa kanya, may asawang nag-alaga, hindi talaga siya sanay na kumilos-kilos. Kaya doon sa pagkain, doon siya nahirapan. Ngayon, payat pa rin, pero medyo ganado na siya kumain. Yun ang balita ni BP Inday Sara. Ngayon, minention niya yung pagka extra rendition na ginawa na ni BBM. Ngayon lang daw siya nakakita at aware daw yung mga other governments, not only in Asia but internationally sa ginawa ni BBM, ginagawa ng administrasyon na mismong citizen niya ay sinurrender niya, pinakidnap niya, dinala niya sa dahig. Not following the process na dapat na may diffusion notice yung galing sa ICC na binigay doon sa Interpol, then ang nangyari daw dapat dalhin yun sa local courts at doon tatanungin ng judges, titingnan ng judges ang kanyang kaso. Pero ang nangyari, dinala sa dahig. She was forced. O paano daw maka-iskapo yung matanda na? Paano yung tatakbo? Tinulak-tulak pa daw papunta ng eroplano. Yun ang sinabi ni BP Inday Sara. Kaya ngayon lang daw, samantala daw tayo, ngayon lang yan nangyari na ganyan, even in other countries. Yung mga western countries, hindi nangyari yan. Dahil ang kanilang mga citizen talagang pinoprotektahan nila. At ngayon, kahit na dito sa Pilipinas, ganyan din naman tayo. Meron nga tayong mga may kasalanan sa ibang bansa na yung iba napatawanan ng mga criminal na mga kaso. Nagbibigay pa tayo ng blood money para sila ay makalaya. Bakit daw ang ginawa natin sinurrender, nasasyak yung mga ibang bansa? Sila nga talagang kinukuha nila yung mga citizen na nakakulong sa ibang bansa. Tayo, sinurrender, presidente pa na gumawa lang ng kanyang trabaho ay pinaratangan ng EJK. At sabi ni BP Inday, ilang taon sila nag-imbestiga. Galing sa Davao, pagka-mayor, pagka-presidente, ngayon na nawala na si President Duterte sa pagiging presidente, wala kahit isang kasong sinampa laban sa kanya. At tayo daw sa Pilipinas ay may complementarity. Ibig sabihin, buhay ang ating mga judicial courts. Bakit? Litisin mo yan sa ibang bansa. At mahihinakit si BP Inday sa ICC. Talagang dapat daw hindi yan tinanggap ng ICC. Alam naman nila kung anong sitwasyon, anong nangyari. Bakit tinanggap? Dahil daw sa politika. Alam naman natin ng ICC na naghihingalo na yan ng pundo. Naghihingalo na yung pundo. Gusto ma-recognize sila na meron silang ginawa. Kaya political in nature ang ginawa nila. Pangalawa, yung diskriminasyon. Kasi puro lang mga Afrikano at Asian. The first Asian kasi President Duterte na nakulong dyan. Talagang may discrimination siya ang ICC. Kaya hindi nila ni-recognize yung jurisdiction ng Pilipinas. Na wala ng jurisdiction sila dito. Isa sa mga reason niya, alam nila na wala na silang jurisdiction. Pinatuloy pa rin nila dyan si President Duterte na nakakulong dyan without bail. Na hindi pa naman nalitis na ganyan ang mga ginawa niyang mga krimen. Bakit nakakulong siya? Yun ang punto ni BP Inday Sara. So, yun ang mga hinakit niya dyan sa ginawa ng ICC sa kanyang ama. Kaya itong pagpunta niya sa Australia, tulad ng pagpunta niya sa Malaysia, itong dalawang bansa na to, Malaysia at saka Australia, ay member ng ICC.
sigurado ako yung sinabi niya kanina diyan sa Melbourne, Australia, yun din ang sinabi niya dito sa Malaysia. So paano yun? Dahil dalawang bansa na yan ay member. Sinabihan niya na susulatan, nakiusap si BP Sara, sinabihan niya yung mga supporter ni PRRD, na supporter din ni BP Inday Sara, na sumulat sila, gumawa sila ng appeal o open letter sa government ng Australia na to look into the violations of law dito sa pagka-aresto, pag-kidnap ni ng ICC with the cooperation with sa pangunguna ni PBBM ng Pilipinas. Tingnan kung anong violations nagawa against the against due process at saka sa right ni President Duterte. Subukan daw nila kausapin yung kanilang government doon sa mga immigrant na Australians, then pati yung media, try to talk to media. Yun ang gustong mangyari ni Vice President Sara para magkaroon ng international awareness at later magkaroon ng move to bring President Duterte home para naman ang mga mismong mga member na countries na member sa ICC ang mag-initiate o magsasabi na unfair yung pagkahuli o walang justisya yung pagkahuli at dapat yan ay pakawalan. Yung ano nga lang nila hindi daw pwede mag-bail, interim release lang. So malamang yan din ang sinabi ni Vice President Sara dyan sa Malaysia at I think she will go around, mag-iikot siya dito sa mga countries na pwede niyang kausapin that are members of ICC sa pagkangayon. Okay rin yung move ni Vice President Sara na ang maghihikayat para nga pauwiin si President Duterte yung mga member countries na kaibigan natin, kaibigan ng Pilipinas. Kasi itong mga countries na to, maging aware sila na hindi na mapipigilan na magiging presidente the next president Vice President Sara ng Pilipinas. At aware sila dyan kung yan ang gagawin. Di ba? Kasi violations din sa human rights ni President Duterte ang ginawa nila. Hindi nila dinaan sa tamang proseso ang pagkahuli niya. So malaki ang katwiran dyan. At dyan sa edad niya at ang health condition. Yan dinagdag pa ni BP Sara na sobrang lamig daw dyan sa dahig. Kahit na raw naka-heater, talagang papasok pa rin sa loob ng kwarto ang lamig. At alam mo naman sa mga matatanda tulad ni President Duterte, kalaban talaga ang lamig dyan. Delikado pa, magka-pneumonia yan. Ngayon, yun ang suggestion request ni BP Inday Sara doon sa mga Australian Filipinos o mga immigrants diyan sa Australia. Nakausapin yung bansa nila, yung mga officials nila, mga politiko nila diyan sa Australia. So yung ang sitwasyon ni President Duterte, marami ring pabiro si President Vice President Sara with regards to the situation ng mga nilit at mga intriga-intriga na ginawa niyang katatawanan lang, discuss ng ibang mga vloggers. Baliwala lang sa kanya yan. Also dito nag-evolve yung speech ni BP Inday Sara yan sa mga topics na yan. At para sa akin, yung sinabi niya with regards to the totoong state ng ating bansa ay puro katotohanan. At sigurado ako kung by 2028 magiging presidente na siya, napakaganda at matatag ang kaniyang plano para sa bansa natin. Ngayon pa lang, alam na natin kung saan ang direksyon ng bansa natin. Nakikita na ngayon pa lang. At magpapasalamat tayo kung ganyan ang
gagawin ni BP Inday Sara, talagang parang continuation lang doon sa ginagawa ni PRD plus 2. Ibig sabihin, mas maganda pa. Yun naman ginagawa niya sa Davao. Pagpasok niya, lalong gumanda ang Davao, lalong naging progresibo. Ngayon, nasa top, top 10 na sa progressive cities in the Philippines. At number 1 sa safest city. Not only in the Philippines but in Asia. And may ranking siya sa whole world as being a safe city. Ginulo lang ni Tory yan eh. Kaya napakaganda sana kung patuloy si BP Sara. Kaya ngayon napaka-aktibo na niya. Doon sa sinabi niya sa Australia, I think this is the start para sa drive for the 2028 elections. Nagsisimula na talaga. Sa mga sinasabi niya na ngayon na tayo, ngayon irereklamo natin kung ano bang pagkukulang ang ating pamahalaan. Na tama din naman. Bakit hahantayin natin ang 2028? Pero nandiyan na yan, plano na yan for the 2028 elections. Kaya maganda talaga ang patutunguhan natin kung patuloy itong move ni BP Inday Sara na pagsasalita. Talagang open na, salita na siya with regards to sa real situation ng ating bansa. So, napaka-inspiring ang araw na to dahil naramdaman natin at nalalaman natin ang mga balak ni Vice President Sara para sa ating bansa. At magdadasal tayo na patuloy siya maprotektahan in any harm from the opposite, from the enemies of the people. Alam na natin kung sino yun, yung mga makakaliwa, yung mga komunista, yung mga NPA, na sigurado may balak na masama sa kanya. At dito naman sa patuloy na paninira ng administrasyon na to, sigurado ako na upon hearing this speech, marami magre-react dyan, lalo na si Auntie Claire. Yan ang unang magre-react yan. Then of course, yung mga economist ni PBBM, pasubalian nila na hindi maayos ang ating economy. Sabi ni BP Inday Sara, sa papel kung titingnan mo, maganda. Siyempre, doktor nila yan. Miniman iubra nila yung mga resulta dyan sa mga economist din na iba. Nagsasabi na maayos ang sitwasyon ng Pilipinas, pero ang katotohanan hindi. It's only in the paper. Nasa papel lang yan, pero ang katotohanan malayo dyan. Ang reality. Ay, hindi nila maloko mga tao. Araw-araw kumain ng mga tao, bumibili ng pagkain, alam kung anong halaga ng mga binibili nilang mga pangangailangan sa kanilang pamilya. Kaya hindi natin maloko ang mga tao. So, ngayon, maganda yan na sinimulan na ni BP Inday Sara, and I think marami pang mga ganyan mga speeches ang ikakandak niya before the suna ng ating sabihin bangag o walang hiyang presidente, inefficient na presidente. So dapat naman matagal na nang bumaba yan, pero hindi naman talaga bumaba yan. So babalik si Vice President Sara dito. We are expecting na maging active na ang opposition. Kaya pala napansin natin na maagang nag-meeting yung mga PDP laban. Maagang nag-meeting yun. Siguro part ng kanilang plano yan dahil nga talagang mag-active na sila sa dito going towards the 2028 presidential elections. So magandang balita yan at tayo, makisama tayo at magdasal na maayos ang takbo ng itong mga activities na gagawin ni Vice President Sara. Laging president ang sinasabi ko kasi pakiramdam ko maging presidente na si Vice President Sara. Yan, medyo excited din tayo sa pangyayaring yan, but hindi tayo we should not be complacent. We should work hard na ma-achieve natin yan. Kasi
sa totoo lang, nasa atin yan, nasa mga supporters ng BP Inday Sara, ang maging successful ang lahat. Kailangan ng cooperation natin, sacrifice, para ma-achieve natin ang target natin, ang ambisyon natin na mabalik sa kaayusan ng Pilipinas. Maayos ang pamumuhay natin. Kasi nakakaingit, nakakapitbahay natin. Nakakaingit talaga. Naiiwan tayo. Dapat naman yung Vietnam, Malaysia, kahit na Malaysia, Indonesia, nasa baba natin yan eh. Pero sana sila ngayon. Grabe ang improvement, grabe ang development projects na nangyari sa kanilang mga bansa. So, kahit na yung Cambodia at saka yung Laos, marami na rin ng mga projects na sumisibol. Kaya tayo na dapat premier country tayo dito sa Southeast Asia, naunahan na nga tayo ng Singapore, dapat papunta na tayo dyan, at yan ang gusto ni BP Inday Sara, yan ang vision niya. Tulad ng ginawa niya sa Davao, yan ang showcase niya. Kung talagang pinabayaan pa lang sana o binigyan ng tamang tulong yung Davao, talagang magiging super city yan, magandang syudad yan na napaka-modern. Nakikita mo si BP Inday Sara, towards modernization talaga siya in all aspect ng isang syudad. Transportation, yung pamumuhay ng tao, yung living standard ng tao, gusto talaga niyang itaas. Lalo na yung mga speeches niya sa Dahig, makikita mo na napakaganda doon Dahig. Ang daming transportation system. Meron daw merong subway, merong tranvia, yung streetcar, meron. Marami ng paraan para makarating ka sa gusto mong paratingan. Sa Pilipinas daw, despite na napakalaki ng population, walang ganyang sistema, at yun ang gusto niyang i-establish. So napakaganda. At itong foreign policy niya na nasa gitna, maganda yan. So ibig sabihin, babalik yung mga investment ng mga ng China dito sa Pilipinas, na yun ang key para tayo asinso. Yun ang nangyari sa Malaysia, Indonesia, Vietnam. Bakit biglang tumaas, including Thailand. Ngayon grabe ang investment ng China diyan sa tourism sector at saka transportation ng Thailand. So, ang railway system diyan talagang pagandahin na, tulad ng nangyari sa Indonesia. At dapat yan ang pangyari sa Pilipinas. Yung balak ni BP Inday na mga tulay, sigurado akong tutuhanin yan. Tutuhanin niya yan. Yung kung siya ang maging presidente. So, alam niya kung paano gagawin. On the first year pa lang, yan na. Kasi medyo limited niya yung term na only 6 years. So, kailangan talaga, first year pa lang, talagang gagawin na, planning lahat, para in the second year, may implement na kaagad ang project at matatapos within her term. Ganyan, sabay-sabay lahat. Maraming mag-invest na foreign government, foreign companies at foreign government dahil may tiwala sa kanya. So nakikita natin ang bright future kung si VP Inday ang magiging presidente. Nakikita na ngayon pa lang, alam niya ang direksyon na tatahakin niya for the progress and development ng ating bansa. From a developing country to a first yung sunod na kategory, doon tayo ilalagay ni BP Inday Sara, kasi walang corruption sigurado tulad ng tatay niya. So ito nga lang, medyo nakakabahala yung state ni President Duterte, but okay naman daw. Pero yung siguro sa tingin ko ang lamig dyan ang kalaban. Kaya dapat talaga kung magkaroon siya ng interim release doon sa medyo mainit-init na country, doon siya mailalagay. Pwede sa Africa. So, maraming tatanggap dyan sa Africa. Nabibimber dyan maganda tirahan ng Africa. So, kung kayo nasubukan niyo tumira ng Africa, parang nasa Pilipinas ka rin. So, medyo mainit. Hindi, malamig paggabi. Malamig sa Africa paggabi. Lalo na yung mga nasa coast na mga countries.
Huwag na yung nasa gitna, yung Central Africa, yung mga nasa gitna, yung Sudan, nasa gitna na yan eh. Yung nandoon sa facing Atlantic Ocean. O, yung South Africa, malamig na lugar. South Africa. Diyan sa Durban, diyan sa Pretoria, diyan sa Victoria. Magandang lugar yan. So, siguro sa episode na to, nandito na lang tayo. Gusto lang natin na binabalita at binigyan ng komento at opinion yung speech ni VP Inday Sara na napakaganda na sa tingin ko it is the real suna na dapat natin marinig at na galing kay VP Inday Sara, hindi kay Bangag BBM. So with this, maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk News page. At before leaving this channel, kindly press that subscribe button para doon sa mga bago nating mga subscribers. And thank you doon sa mga lumang follower at supporter dito sa channel na ito. Sa napakaliit na channel pa at munting channel pa lang ito, kukunti pa lang ang viewers natin. And I hope you will help the channel to grow na magiging community na community ng mga Filipinos who care for his or her country. At tayo yun dito sa Justin Talk News page. Maraming salamat at good afternoon sa inyong lahat. Kung saan man kayo sa mundo, good day. Maraming salamat po at God bless.